buong budget. Kung pwede nga lang sasabihin ko, boto ko ng no. Kaya lang, meron naman talagang May dapat sabihan mo na may papakinabangan na yung inilaban naman namin. Meron naman. Opo. Kaya lang, siguro sasabihin ko, baka mas marami yung hindi ko nagustuhan kaysa... Pero akala ko, di ba yung contingent sa Senado sa BICAM? Hindi. Kahit 5 dyan, hindi namin palulusutin yan. Matigas kami. Hindi namin papayagan yung mga yan. Bakit kayo ni parang... Bakit hindi mo sila ipatawag dito sa ating palatuntunan ngayon pagtatanungin mo? Kasi ako hindi ako kasali ron. Ganun Di ba? ba? Pero naniniwala ako na May dahil ang kapangyarihan usapan, na kami. himayin natin. Oho. Ayusin natin. Huwag tayong papayag na ganito. So, lahat ng flood control, Opo. yung pinanggagalingan ng flood control, medyo pinasakan lahat yun. Wala na ikang unprogram. Nga. Okay, ba't na naman yung unprogram? Yun ang medyo, kasi kung ako, siguro kung ako nandun, baka away lang nangyari. Baka hindi na ipasa yung budget na yan. Alam mo naman ako, pagka hindi ko gusto, maaari ako ma-outvote, maaari ako matalo sa botohan. Ulit sasabihin ko ang gusto ko sabihin. Pero magsasalita kayo, Sen. Sasabihin ko, kaso yung mga iba na nagbabanta na ganito ang gagawin, wala naman natang nangyari. Narinig ko yung sabi, simula pa lang, away agad tayo. Noon pa yun. Noon pa ba Sa Blue Ribbon Committee. Okay lang yung mag-away-away tayo Basta malinaw. Basta malinaw, at saka kabubuti ng tao. Huwag tayo mag-aaway na puro kayabangan lang, di ba? 26 na ngayon, Sen Ibig sabihin, sa Monday na pala, pagbobotohan itong budget ng, magkasabay, Senate and House on that day? Monday? Hindi ko alam kung mararatify yan. Ano ba yung Monday? 29? 29 po. 29 po, huling in the poll. Yung huli. Maaring maratify, maaring hindi. Halimbawa, kung wala bumoto. Ganun ho ba? Balik, sabi niya ganun. Sige, aralin. Aralin pala ulit yan. Hindi baling ma-reenact ng ilang linggo lang, halimbawa. Hanggang Ayaw kailan mo ba? ba na ma-reenact ng, magkaroon ng reenactment, 1 month? Pwede yun, hanggang 1 month. Ba't naman hindi? Hindi, pinagsabi na kasi yung Pangulo, ayaw niya ng reenacted budget, Sen Kasi gusto talaga yung Kahit sino naman na presidente na meron siyang direksyon sa kanyang gusto mangyari. Ayaw niya sana. Kaya lang kung halimbawa nagkaroon ng indulto, ano magagawa mo, di ba? Kaya pagbutuhan halimbawa, January 32. Naku po, lagpas na. Di February 1 yun. Dario. Ito ba, Sen, mga ilang boto bang kailangan para, majority vote ba? Majority lang. Majority lang. Ganun pala yun. Paano kung pagdating ng Enero, kung kaya ipapasa, bigla naglabas ang desisyon ng Supreme Court, Na? Di ba, meron petition pa sa Supreme Court? Kino-question yung nakarang budget yun. 2025 budget yun Nakaraang budget naman ang pinag-uusapan doon. Hindi ganun naman ba? itong... Walang epekto ito. Walang epekto pala. Wala namang epekto yun. Well, anyway, pero meron ko kayong last hearing nung nakaraan, di ba? Ito mga nakalipas na araw, meron pa bang hindi na pagkakasunduan doon sa ating pambasang budget sa Senado? Hindi, sa BICAM na lang yun. Dahil ang nag-uusap na ron, yung inilatag ng House of Representatives, di ba? Opo. O din tawag doon ay HGAB, kasi galing sa kanila eh. Pagkatapos kami naman, binalasa namin, di ba? So naging committee report sa amin. Opo. So merong merong conflicting provisions yun. Kaya nga magbabaykam. Ang gagawin nila ay ayusin kung paano magkakasundo. Opo. Kaso nga may mga, hindi kami po pwede rito. Kailangan ay panatilihin yung farm to market roads na yan. Kung hindi, dana ka ng dugo. Mga ganyan. Tinanggal nyo na nga yung flood control. Pati ba naman, FMR, tatanggalin nyo pa? Inalis nyo na yung allocable eh. Inalis nyo yung allocable. Ang inalis mo lang yung salita, di ba? Opo. Iniba mo eh. Yun. Naging farm to market yung allocable eh. Ang dali namang... Nalipat lang. Yun ang nagiging problema eh. Ako, ang pakiusap ko lang sana, alam naman nila pag kung nag-iusa, halimbawa yung sa budget ng National Irrigation, Opo.
meron akong kinaltas doon, ilagay ko sa ganito. Yan. Ano? Tapos ang huli kong pinakiusap, dahil alam mo, sa maraming lugar ng bansa natin, ang talagang problema yung kawalan ng patubig. Yan palagi kong Irrigation, dinidiscuss sa opo. inyo. Ang Exhibit A ko dyan, yung barangay namin. Alam mo yung barangay namin, Nelson, anong pangalan? Ano pangalan po? Jen. Barangay? Apulid ho ba yun? Oh, buti pa si ikaw, Barangay ikaw naman eh. Apulid. Oh. Paniki, Hindi pa Tarlac. nakarating doon. 15 taon na natin pinag-uusapan yung barangay natin. Barangay Apulid, Panikitarlak. Opo. Paniki, okay. Oo. Hindi ba patak ng ulan lang ang ang nagbibigay ng buhay sa mga manananim at saka mga magsasaka? Majority ho ng farmer. Naghihintay Ngayon, ng ulan. Ang nangyari kasi doon sa ang gusto namin talaga, siyempre line item para sa ganon maiwasan yung pagka kasi lump sum kahit na lang ganito lang gawin natin. Mas mabuti talaga yung line item para sa ganon. Tukoy. Tukoy na tukoy. Ayun. Oh. Kaya lang napansin ko sa dami ng mga lugar sa ating bansa, ang pinagkukunan ng tubig kasi lalong-lalo na yung hindi pa dinaanan ng irrigation. Opo. Wala pang irrigation. Sa mga kukuha ka sa ibaba, sa ilalim tama ng po. lupa. Opo. Yung Ngayon, source. Tama. merong mga scientific basis ngayon kung natutukoy nila kung saan ang tubig eh. Opo. So maglalagay sila ng mga lugar ngayon. Halimbawa, natukoy, Barangay Apulid, Kasi sa Makatwid, baka magkaroon na ng... Naku, malapit-lapit na po sa inyo yan. Oh. Ha? Oo. Ano pa lang, ang pinag-uusapan natin ngayon, dahil wala pa yung mga irrigation canals, ang pinag-uusapan natin solar. Solar powered. Opo. So sa tulong ng modernong teknolohiya, natutukoy nila yung mga lugar na kung saan mapagkukunan ng tubig. Okay, may tubig, Opo. Merong problema pa doon, Jen. Okay. Hindi ko mo natukoy na yung lugar na to may tubig. Opo. Sigurado ka na. Kung minsan kasi, pag inano mo yung tubo, merong batong buhay na nakasalalak doon. So hindi mo siya ngayon Mabubutas. Opo. ang mangyayari doon, dapat ilipat Release mo mo. ng konti. Ngayon, pag nilipat mo, sabi ng ko, teka muna, pinag-usapan natin line item. Tukoy. Oh. Ba't nilipat mo? Sitio Masaging, Barangay Apulid. Nako. O ipapaling natin, hindi ka, sitio, hindi po pwede na. Kaya pinakikiusap ko, lagyan natin ng special provision Ayun pala na yun. pwedeng ilipat but in the same province. Ayun. Huwag mo lang ililipat sa malayo. Yung malayo. Oo nga. So kung Barangay Apulid, basta yung buong Within the barangay munisipyo, din po, oh. okay pa rin. Para lang hindi kasi kapag kinwestiyon, teka muna, kanya, kayo ang nagsabi nito na kinakailangan, tukoy na tukoy. Opo. Pagkatapos ililihis mo, kayo may kasalanan. Hindi po, paano mong hindi mo ililihis batong buhay yung tinamaan. Kahit na sino, hindi mo na Hindi matutusok yung tubo doon. Oh. So ililihis mo ngayon yan. Yun ang pinakiusap ko. Mukhang papayag naman sila. Yun ang pakiusap ko, mga ganun. Realistic naman yun eh. Ganun pala. Yung iba kasi, pagka iniba niya, Opo. iba iniisip niya, pagkakakitaan na kung ano-ano eh. Oo nga. Mali eh. Kapag ganun ba, may mga engineer ba na... Oo. Ganun? Alam nila eh, makikita nila. Kasi ikaw ba naman kahit ikaw ang gumagawa na batong buhay yung nandun eh? Ganun pala. Tama-tama. Hindi mo kayang Yung kasama natin doon, si Engineer Ad Salvador, oh. Nasa? Ito kasama. Engineer Engineer po ba ito. yan? Ay, Opo. maintindihan niya yung sinasabi ko. Hindi mo ililipat mo talaga. Kung ganun pala. halimbawa, ililipat mo ng mga 15 metro. Top notcher po ito sana, eh. Maiwasan mo lang siya. Opo. O, dapat payagan yung mga ganon. So sasabihin ko, okay, hindi na natin mababago. Lagyan lang natin ng special provision Opo. na Para hindi ma-technical. basta within the province. Opo. Based on recommendation. Kasi kung within the region, masyado malayo na yun. Baka mamaya makaisip ng... Mapunta pa sa ibang rehiyon nyo. Sa halip na Paniki, Tarlac. Mapunta doon sa, Biskaya. Yun lang ang aking pinakikiusap pagka sa budget. Pumayag Kaya lang, po ba? doon sa BICAM, hindi naman ako kasali ron. Hindi naman ako vice chair. Saka sinasama nila ako pero hindi ka ako vice chair. Kaya ayoko lumabag ng ating tuntunin. Ayun. Baka mapaaway pa kayo doon. Buti na lang. Baka mamaya, imbes na mapadali ang usapan dyan, magka-away-away lang tayo, di ba? Pero dun sa pag-aprobaho ng budget ay, botohan na lang, hindi nababasahin? Nababasahin nyo, kaya lang, ang nagiging problema, sa December 28 pa lang magiging available.
Pagkatapos, magbubutuhan kayo ng 29. 29, oo. Mababasa mo ba lahat yun? Ilang pahina ho yun? Siguro 450. Nako po. Oho. Oh, Kailangan nyo gumamit ng technology, Sen. Meron akong available eh. Gusto nyo bang... Si Nelson na ho, makakatulong sa'yo. Yung 450 pages. Ay, sandali. Ilang... I-reduce niya sa 4 na pages yun, eh, di ba? Oo. Meron na po mga technology ganyan ngayon eh. Oh, pero puro mali siguro yun. Hindi. Yung sa akin ho, mamahalin. Kaya tama. Kaya yung 24 na siya doon. Kaya libre na po kayo, sir. Libre na kayo. Yung Kahit ano 23. pa sabihin nyo kamukha yung AI na eh, hindi niya malalaman na may batong buhay na tatamaan doon. Kahit kailan, hindi niya kaya yun. Wala pang nakagawa ng gano'n. Ayun. Anyway, dito tayo sa ilan pa mga mainit na paksa. Teka lang, bago lang tayo tumawid. So, yung 29 po, after 29, recess na po kayo. Ang balik nyo para second week na po ng Enero. Ganun po ba? O, Gano'n nata. ayun. Oho. Yun pala, expect pa rin talaga natin pala, hindi ba iwasan ang reenacted, yung siguro ay first week, second week. Sabi na ni Secretary Ralph Recto, Executive Secretary, baka daw po yung mga first week bago mapirmahan ng Pangulong Bongbong. Paano po pala computation nun, Sen? Halimbawa, naka-isang buwan. Paano po kinukompute sa budget yun? Halimbawa, nire-enact. Ito yung budget ng 2025. Ay, Yan ang isang buwan. kukupihin mo. Oo, isang buwan yan. Hindi, paano, anong epekto nun sa 2026 budget? Aba, edi malaking epekto. Kung halimbawa, ang nailatag mo Opo. sa isang linggo pinag-usapan, isang Opo, buwan. sabi natin isang buwan po para madali yung O computation. halimbawa, 150 billion halimbawa, Opo. yung nandito 2026. Oho. 75 billion lang ang 2025. So, ang laki ng diferensya. Oo. Ganun O, di pala ba? ang ano nun. So, Plus minus pala yun. Halimbawa, may mga ospital na tinamaan doon halimbawa. Oho. O, edi, kukunti yung gamot na... Pero kung sa mabibili mga sa mga pagawaing bayan sen, di ba? Usually binibid mo naman yan October, January, February. Di iusod mo ng Usod mo konti konti. ang ano. Kaya ba naman ang yun? Kasi nga, may mga multi-year naman ang pinag-uusapan. Ito, yung mga procurement na kinakailangan naman Ayun, na pala, maipundar mo sa within loob that ng isang month. buwan, hindi ba? Oo nga pala, no. Tapos, paano yung sweldo ng mga... Sana hindi nagbago yung sweldo, di ba? Sweldo ng mga manggagawa isang buwan. Oo nga pala, yun doon pala ang epekto noon. Ay, nako. Anyway, ano pa ba, Nelson? Mainit na issue ngayon. Bago matatapos na ang taon, hindi natin maiwasan na puro masaya ang ating pag-uusapan. Eh. Kaya nga eh. Di ba dapat masaya? Oo. Well, Kaya yun talaga lang- ang hinahangad natin. Oo, pero dahil matatapos ang taon, hindi natin siguro may iwasang sabihin at itanong sa inyo, Sen, na ano nang nangyari sa investigasyon sa flood control? Kasi una, sa Senate, ang sabi... Di ba dapat palitan natin ng sistema kung minsan? Palagi na lang akong tinatanong niya, kung kayo naman tanongin ko halimbawa. Hindi ko kami nakakapasok ng Senado. Hindi pa kami nananalo. Hindi mo kinakailangan maging senador kayo. Halimbawa, baliktarin natin. Kasi kung minsan ako nalalagay sa sa chopping board, di Oo ba? nga, kasi kayo ang... Hindi, pero may tinatanong mo. Ano yung status no yung controversial investigasyon natin, 'di ba, sa flood control anomaly, parang biglang nawala eh. Kasi alam naman ninyo yun, tinatanong nyo pa. Ano ba, Sen, sa ICI? Yung ICI mukhang naubusan ng member, O kasi si Pahardo mag-resign na rin by 31. Pahardo, Magalong, Singson. Oh. Mukhang, Ilan na natira? Andy Reyes na lang natira. mukhang pilano nila para maitigil. Ganun mo ba? Ako sa bagay. Hindi nga kasi, kagaya ng binabanggit natin, ang nangyari, masyadong maanomalya ang problema na idinulot ng flood control na yan. Ngayon, siguro sa kabiglaan ay hindi nila malaman kung paano na nila ngayon ihinto. Kung ihinto nga nila, paano nila ihinto yan? Nang walang... mabuti pa kami, palagi ko sinasabi. Aha. Ako nakagawa na ako ng report eh. Oo, yun sa inyo po. Oo. Kahit ano pang mangyari dyan, basta nakagawa na kami ng report. Sa pananaw namin, sa minority, lalo na ako dahil sa naging chairman naman ako ng Blue Ribbon, nakapagdinig naman kami ng mga ilang Opo. buwan, ano? Oho.
At maging nung panahon nung pumalit sa akin. At sa akin palagay, sapat na yung nakita ko. Maliban na lang nung nagkaroon ng iba pang mga issue na lumitaw. Dahil nagsalita ang maraming mga nadamay dyan sa sa usapin na yan. Siguro pinag-iisipan nilang mabuti, paano natin gagawa ng paraan ito? Paano ihinto ito, di ba? Opo. Ano ba iniisip mong dapat na gawin nila? Hindi kasi parang wala hong period eh. Hindi na, parang Walang hindi konklusyon, natapos. At walang rekomendasyon ang kasalukuyang nag-iimbestiga kung ano gagawin doon sa mga nasangkot sa usapin ng flood control, Sen. Kasi ang iniisip ninyo at iniisip nila, hindi pareho siguro. Kasi ikaw, Nelson, Opo. Jen, ang iniisip mo, kailangan bago matapos yan, ay dapat lumitaw yung mga mastermind. Ayun na. Yes po. Kaya nga nag-imbestiga. Eh, yun ba yung gusto nila? Kaya ko tinatanong sa'yo. Ngayon, kung ayaw nila, yung iniisip mo, hindi nga nila alam kung paano ngayon ang gagawin nila. O, sinasagot ko lang yung tanong mo eh. Bakit parang naantala? Bakit ano ba? Saan pa tayo pupunta? Opo. Paano ba isasara ito? Oho. Hindi mo pwedeng isara yan nang wala kang naipalilitaw ng mga malalaking isda. Sa kauna-unahang araw pa na pagdinig dyan, sinabi ko na ang dapat na makita natin yung malalaking isda. Yes po. O ngayon, kung ikaw naman gusto mo lang sap-sap, o di, hinto mo na. Ganun. Diba? Hindi, Ang dami nang nagsasalita ngayon eh. O paano mo pa uuwiin si Saldico? wala na. Yun lang pag-uwi ni Saldico, malaking problema pa eh. Ayun na nga po. Wala Paano uuwi yun? Oho. At paano basta-basta uuwi yun nang hindi malalagay sa kapahamakan ng kanyang buhay? Oho. Ilang taong interesado sa kanya, sa dami ng nalalaman niya. Totoo. O, nagkasanga-sanga na yan. Meron pa sanang isang inaasahan natin na magsasalita na rin, pero wala na, hindi na makapagsasalita, Sen. Sino yan? Si Jose Catarina Cabral. Kasi ang balita daw, bago nangyari yung sinasabi niya na, ewan ko lang, baka nabalitaan nyo na rin na plano na rin talaga niya magsalita at isabihin ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa flood control anomaly, Sen. Maaari, kasi nung ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee, hindi kasi may tatanong sa isang araw lang o sa isang pagdinig ang lahat ng dapat na itanong dahil sa napakarami ng area na makukover Yes po. Nung una siyang humarap, ang tinatanong ko lang sa kanya ay yung pamamaraan kung paano natutukoy yung paglalatag ng mga projects. Kaya nagsimula kami doon sa kanilang mga applications Opo. Hindi ba? Meron siyang IMS. Oho. Meron siyang PCMA, meron siyang MYPS, meron siyang Survey 123. Yan, opo. Ito yung ginagamit nilang mga applications para tukuyin, para i-monitor yung progress ng mga projects. Oho. So, ang sabi nila, eto kanya, may geotag dito, merong real time, hanggang sa lumitaw, hindi pala po pwede yung real time sapagkat ang gumagawa lang ng pag-update ng mga projects ay yung mga project engineers na nasa baba. At pangkaraniwan, ang ginagamit lang pala nila, mga cellphone, Okay. Parang pinipicturan lang. Ngayon, napansin namin, ito ano rin nila sarili nilang admissions. Sa mga lugar na liblib, mahina ang cellphone, Oho. mahina ang signal, Opo. yung coordinate, Naapektuhan. nasisira din yung ano Kaya pala, doon sa pag pinagkumpara mo yung MYPS program, Opo. at saka yung PCMA, mas Magkaiba. accurate yung PCMA Aha. Ang naging discrepancy ng mga coordinates Oho. between 70 meters to 400 meters. Ang layo Malaki. Ang layo. So hindi mo malalaman kung ilan talaga yung ghost projects. Oho. Doon pa lang nag-uumpisa. So hindi pa tapos doon, pero halos yung mga ibang tanong na itanong ko na, pero kokonti ang naisagot doon. Opo. Susunod na tanong, pupunta na ako doon sa mga proponents.
dito nagkahirap-hirap kasi nakialam na yung pumasok na ang DOJ. Oho. At nung pumasok ang DOJ, yun naman ang panahon na tanggal na ako. Kaya ang daming ang daming naging problema eh. Yung direksyon ko, napalitan, Na iba na ang gumamit na direksyon. ibang direksyon, iba naman ang tinukoy. So, kaya, ang hirap eh. Kasi kami po, mga pangkaraniwang mamamayan, ang kalam natin, isa lang ang direksyon. Para malaman ang katotohanan sa usaping ito. Kaya, ako naman sinabi ko, dapat isa lang ang direksyon natin. Opo. Lahat ng malalaking isda, Yun lahat ng talagang masterminds dito, tukuyin natin. Kaya minsan nasabi ko, ba't ba tayo ba't ba natin pinag-aawayan? Iisa naman ang gusto natin. Hindi ba isang gusto natin? Oho. Di ba matukoy natin kung sino may kagagawa nito? Nagagaya na sinasabi nyo ngayon, namatay nga, nawala na si Yusek. Yusek Cabral. At ang malungkot pa nga nito, ang kanyang kamatayan ngayon ay napupoliticize. Nagiging paksa ng iba't ibang... Kawawa naman sapagkat sa atin ay pagka gano'n na ang nangyari sa isang tao, ay mahinto na sapagkat tahimik na, wala na siya, di ba? Oho. Ang pinag-uusapan na lang ngayon dapat ng mga dapat o interesado na magamit pa yung nalalaman o mga dokumento o mga nasa pag-iingat niya, pag-usapan nila kung paanong yung mga dokumento, maaaring nasa cellphone niya o maaaring nasa computer niya, maisaalang-alang yung integridad nung laman. Kasi kung halimbawa, salitaan ng ganito, pero yung integrity, yung authenticity ng mga dokumento ay hindi naman nailagay sa ayos, wala tayong mapapala eh. Sayang. Oo nga po. Sayang, maraming matatalo doon. Maraming nalugi. Masasayang ang oras, maraming panahon. Lalong-lalo na yung mga mamamayan na naghahanap ng kasagutan. Oho. Sino-sino ba yung mga lalaking isda na tinutukoy na nung umpisahan natin ang Blue Ribbon? Kahit kailan ngayon, maring hindi na natin matukoy sapagkat baka hindi na ilagay sa ayos yung integridad ng mga data. At ang totoo, kahit wala po si Yusek Cabral, pinagtatalunan ngayon yung Cabral Files. Dahil sa kayo na narinig ko, napanood ba? Kaya nga, kung walang Nagpa-press con si katapusang Pong yan. pagtatalo, hindi maganda eh. Ayun. Ang sana ay huwag pagtalunan niya, malagay sana sa isang proseso na masinop, di ba? Oho. Ebidensya kasi yan Hindi siya dapat makukurap. Oho. Kapag nakurap yan, namanipula yan, lalong magkakagulo yan. Kasi maglalagay sila ng datos na hindi totoo para lang makaiwas si ganito, yung mga ganyan. Ayun. So, yan ang dilema natin ngayon.